once again, mga kaigsunan. Happy Lord's Day. Iniyang tupad. Happy Lord's Day. Amen. In Psalm 145, 1-7, diri nato makita ang usa ka example of how David prays, bless the Lord of His goodness and greatness. Nga sa iyang kinatibuk-an nga kasing-kasing, iya gayud gipadayag ang kabantugan sa Ginoo. Amen. Ang hari sa Israel nagdayag og nagsaulog sa hari sa kahangturan, for He is and what He has done. I read in Psalm 145 in Bisaya, sa Bisaya, daygon ko ikaw akong Dios og hari, ug daygon nako ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw magdayig ako kanimo, ug magdayig sa imong ngalan hangtod gayud sa kahangturan. Gamhanan ang Ginoo ug takos gayud nga daygon, ug ang iyang pagkagamhanan dili gayud matukib. Ang usa ka kaliwatan magdayig sa imong mga buhat ngadto sa laing kaliwatan, ug magpahayag sa imong mga gamhanang buhat. Mahitungod sa katahom sa himaya sa imong pagkahalandon, o sa imong mga buhat nga kahibulungan, mamalandong ako. Ang katawhan magsangyaw sa gahom sa magkalilisang nimong mga buhat, ug ako magpahayag sa imong pagkagamhanan. Ipanugoylon nila ang kabantog sa imong madagayaong kaayo, ug mag-awit sa kusog sa imong pagkamatarong. Amen. And the key verse diri sa Psalm 145 is the great goodness sa Ginoo. Nga ang pagdayig sa Dios mauunta ang atong adlaw-adlaw na buluhaton, kay ang Dios mao ang adlaw-adlaw nga panalangin alang kanato. Ang iyang kahalangdon ug pagkamaayo dili masabtan. Indeed, His greatness, His goodness is beyond comprehension. Na siya is greater that we can ever think of. Mas labaw pa sa tanang hari, mas balabaw pa siya ni Haring David. Greater than we can ever imagine. Tungod kay ang pinakagamhanan niyang anak na si Hesus Kristo niari sa kalibutan. Na bisan tuod man, great dako ang atong sala, but mas nilabaw pa ang kahalangdon ni Hesus Kristo kay napildi niya ang sala ug ang kamatayon. Amen? So that's why we celebrate His greatness, His holiness, His perfectness, kay siya ang Ginoo nga walay makakumparar. His name is matchless. So manang kita, ania kita karon nga magdayig, maghimaya sa atong buhingalan sa Ginoo nga siya ang bantugan, because ang ato ang Ginoong Dios is able to do far more abundantly. Amen? So let us all rise from our seat and let us praise our great King. Almighty Father in heaven, Lord, you are a great, great, great God. Lord, you created the heavens and the earth. And beyond that, O Lord, we cannot even comprehend, Lord, of how powerful you are, how majestic you are, O Lord. And Father, as we come into you, Lord, to worship you, Ginoong Dios, Father, may your name be glorified, O God. And sa mga kalantahon, Ginoong Dios, nga amo gayud kaning i-magnify, Lord, of how great you are, O God, of how powerful you are, O Jesus, and how holy you are, O God, Father. Lord, we thank you, O God. We praise you through your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Let us bless the name of the Lord. Every day we'll bless you.
and praise your name. And on your glorious splendor we will dwell. On your wondrous works, Lord, we'll meditate. And of your awesome power we will tell. We'll speak of your salvation and your abundant goodness, because you are greater than we can imagine. You are so beautiful for us to fathom. Oh, you are great, greatly to be praised. Amen. Every generation shall sing your word and magnify your mercy and your grace. We'll sing about the Savior who came to earth to bear the sins of those he came to save. You fill our hearts with wonder, we'll worship you forever, because you are greater than we can imagine. Yes, you are, oh God. You are too beautiful for us to fathom. Oh, you are great and greatly to be praised. Amen, oh God. We will bless your name, oh God. Oh Jesus, you're the mighty kings. You're the wonderful, the counselor, oh God. You're majestic, you're all powerful, oh Lord Jesus. We glorify your name, oh God. Hallelujah. Because you are greater than we can imagine. You are so beautiful for us to fathom. Because you're greater. Because you are greater than we can imagine. You are too beautiful for us to fathom. Oh, you are great and greatly to be praised. Oh, you are great and greatly to be praised. Lord, you are great. Lord, you are great and greatly to be praised. Amen. Hallelujah, God. You're greatly to be praised, oh Jesus. Indeed, Lord, your name is matchless. No one can compare to you, oh God. We were sinners, we were orphans. We were looking for a home. We were lost and we were broken, wandering alone. Looking down at our condition, you sent your son to choose our pain. But we were hopelessly imprisoned, he came to take our place. Glory! Glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom the captives, your name is matchless. What a mystery to find out that your children set apart. For we were enemies, not pilgrims, prodigals at heart. But the Spirit now has caused us
will no longer doubt your love. Abba Father, Abba Father, you have brought us, adopted through your Son. Glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom the captives, your name is matchless. glory to the name, Glory to the name that freed us. Glory to the love that made a way. You leave for ashes, your name is matchless. glorify your name, O God. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Ponder all we have been given. It's to God, to Jesus' name. A seamless death has been made certain, and glory now awaits. Your glory, Your glory now awaits. hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory to the only name that saves. Ransom the captives, your name is matchless. Glory to the name, Glory to the name that freed us. Glory to the love that made a way. You give for ashes, your name is matchless. You give for ashes, your name is matchless. amen. Amen, O God. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above, wondrous gifts that given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now, source of light, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of light, come ignite my longing heart. Come and lift the dark clouds of doubt and unbelief. Shine upon my soul now, for by your rays I see. Clearer, closer, deeper, the love of my Redeemer. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now, source of light, come revive my weary heart. Spirit of God,
stripes, the dead return to life, and the dark must flee, the breaking day. By your light I see the glory of my King. Beholding Him, I will be changed. Holy Spirit, Spirit of God, breathe on me now, source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, Spirit of God, breathe on me now, source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Amen, God. It is through your Holy Spirit, oh Jesus, that we will be ignited, oh God. It is through the Holy Spirit that we can come into your presence, oh Lord. We glorify your name, oh Jesus. Yes, Lord. It's God. Kung basahon sa Romans ay sa 1 Corinthians 1, verse 18. Kaya ang mensahe sa cross, binuang alang sa mga nagkalaglag. Apan alang kanato nga nangaluwas, kini ang gahom sa Dios. So we know nga ang salvation o kaluwasan gahom gyud sa Dios. Kaya nga naman, morning explain nini sa verse 26. Kaysa uban, katong mga malamon, binuang ra na nila ang cross. Pero kita, mao ni atong gingon dinhi sa verse 26, kay hunaa ra ang pagtawag kaninyo mga igsoon. Dili daghan ang mga maalamon sumala sa mga kalibutanong sukdanan. Dili daghan ang mga makagagahom. Dili daghan ang mga hamili sa pagkatao. Apan gipili sa Dios ang hinuong alang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga maalamon ug ang huyang alang sa kalibutan gipili sa Dios aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Ang mga ubos ug kahimtang ug ang mga sinalikway sa kalibutan gipili sa Dios, bisan ang mga walay bili aron ang mga bilinhon nga butang na mahimong walay kapuslanan, aron dili makapasigarbo ang tanang tao diha sa tubangan sa Dios, apan tungod kaniya kamo anaa kang Kristo Jesus nga gihimo nga atong kaalam gikan sa Dios pagkamatarong pagabalaan ug pagatinubos, aron nga sumala sa nasulat ang magpasigarbo pagpasigarbuha diha sa Ginoo. Amen. So Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, nga mao gini ang greatest nga power, O God, nga kami nakasabot sa Ebanghelyo, nga nakabaton kami kinabuhing dayon, Ginoo God, nga mao si Kristo, nga maong Dios ug manunubos. Yes, kami, Lord, mga sinalikway sa kalibutan, kay pinagi sa mong mga kinaadman, Lord, di gyud pwede, Lord, nga kami makabaton yung kinabuhing dayon, O God, kundi pinaagi lamang sa gahom sa Dios. Munang salamat, Ginoo. Munang wa gyud mig pasigarbo, Lord. Ang pasigarbo ra gyud sa mong kaluwasan mao si Kristo Jesus lamang, Ginoo. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gidasok sa imong ulo, ni dahil hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. Sa tuno kong korona mo, nga gidasok sa imong ulo,
ni dahili hamili mong dugo, matag sa maglabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tungod, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tungod, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo Ang tanan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawa Sa among pagsimba. Hallelujah. Maya. O kadungganan, kanimo Ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, Imo ang tanan. tungod, ang purong-purong sa himaya O kadungganan, kanimo ang tanan. sa tunukong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Amen. God.
redeem in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Oh Jesus, Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout. All glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Oh Jesus, Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Amen. Let us fix our eyes to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Hallelujah, O God. May hapon sa tanan, adto na ba kitay first timer nga nakaari? First time nga nakaari? We welcome you with the love of our Lord Jesus. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Hinigugma. Hinigugma ka ni Jesus. Hinigugma ka ni Jesus. Hinigugma, 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 hinigugma
Sige, move forward lang ta kay kanang kinaluyuhan para sa senior na kung ganahan mo senior, anak mo luyo lingkod. Di ba tayo? Dini front. Palihog lang ko, move forward lang ta. So, praise Lord. Praise Lord sa Ginoo. Ay, lapay dagang lingkuran din nyo, tubangan. So, para makakuan mo. Praise Lord. So, mag-remind ko sa prayer and fasting karong Saturday ha, sa naga na to i-held, narayban din nga mo kuha ninyo. Kana lang kay karong Saturday. So, play ko please yung Bible sa Ephesians 3. So, karon is last verses na ta sa kaning passage at prayer of enablement nga team sa Efeso 3, 14 to 21. Ya, karon is 20-21 na ta. Isip usa kay mahan, masayod ta kung na kay anak, makita na to tong anak, kung na siya mga kaduwa or even nga siyang classmate baron, niya makita niya kung siya bag-o nga duwaan, siya sad mismo mapapalit gyud nimo. Di ba? Mo na nga sama sa kong anak nga kung siya bagong duwaan siya mo silingan kay kaduwa niya, papalit gyud na siya. Ipapalit niya karon shotgun na ba? So ya as amahan kung mutando ka, actually di kanang grabe iyang expectation nga palitan nimo siya. Di ba? Kanang lipay kay siya nga papa paliti ko ani ya mutando ka, sometimes mutando ko wasuna-huna kay naskuan mo na expected gyud kay tanan og mo na usa ka butang lang gyud sa usa ka bata every time nga imuhang kung sila nasla i-request nimo nya mutando ka wedwa-duha mag-expect gyud na sila nga moabot. Di ba? So we need to understand as a believer, ang Biblia nagsulti gyud atong amahan mao ang Ginoo nga nasa langit. Di ba? So mo na nga karong hapuna ato makita din nga si Pablo nagtudlo yun unsaon pag-ampo. Kung moampo gyud ta dapat natay expectation nga madawat nato. But it depends sa context sa imong pag-ampo. Sama sa kong anak daghang kay Panginoon kundi walay benepisyo niya di jud ko mohatag. So mo ni nga usa ka butang lang nga atong ma-learn dinhi nga as Christian dapat nagyud tay dako nga expectation kung sa dihang mo ampo ta sa kabubuton sa Dios alang sa iyang kahimayaan. But a lot of us, we do not expect naman good nga tawagan ni nga mao ba gyud na ang tubagon ba gyud Ginoo. But may expect ta kasagaran na tong pangayoon especially about nato, about gyud siyang kahimayaan, wag di na ta mag-expect. Mo blurt out na lang ta pero wa gyud siya kanang ang desired Lord nga madawat nato. Muning usa ka butang lang gyud nga atong makita dinhi sa Ephesians nga sa verse 20 to 21, actually kadaghanan yung familiar ni ninyo, makadungog mo ani nga kani nga verses. Kay gihibuan ni sa tradisyon ug usa ka tawagan ni mantalaan sa matag service nga imog yung isulti ni siya. So mo ni akong title karon is unsa man siya? Pray with great expectation. Mag-ampo ka nga nadyo kay mga mag-expect jud ka nga grabe nga expectation nga madawat nimo. So mo ni ang verse 20-21. So malihog ta mamarog ta atong basahon ang 14 to 21. But akong ikanin is 20 to 21 lamang. So kung basahon sa Cebuano, tungod niining maong katarungan, ako magluhod sa tubangan samahan nga mao'y gigikanan sa ngalan sa matagbanay dito sa langit ug dinhi sa yuta aron nga sumala sa iyang nahingapin nga himaya itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinagi siyang espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatawo ug aron si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinagi sa pagtuo aron kamo ingon nga mga pinagamot o pinasukad diha sa gugma
makabaton unta og gahom sa pagpasabot uban sa tanang mga balaan kun unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug ang gihabugon ug ang giladmon ug sa pagkahibalo sa gugma ni Kristo nga milabaw sa tanang kaalam aron mapuno kamo sa bug-os nga kahingpitan sa Dios. Ug ngadto kaniya nga pinaagi sa gahom nga naglihok sulod kanato makahimo og labaw pagayod kay sa tanan natong gipangayo ug ginahuna. Kaniya manaa ang himaya diha sa simbahan ug diha sa kang Kristo Jesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, you are much less, O God. Wa jud kay mahisama, Ginoo. Wala gyud makakumpara nimo, Ginoo, gamhanan ka nga Dios o kami nga isip imong katawhan, Lord. Salamat sa Espiritu, Ginoo, Lord, nga maghatag sa gahom ka namo, God. Mo nang naami dinhi karon, Lord. Muna, Lord, salamat, Ginoo, sa imong kaayo ug gugma. Salamat sa kaluwasan. Busa, Lord, kung unsa man mong naagaman karon ni sa kalibutan, we know, Lord, resulta ni sa sala, Ginoo, God. So nagampo mi, O God, nga ikaw nga giya sa matag usa namo, magamhi lamang ko, Lord, nga imong tigpamaba gayud, O God. Lord, only in Jesus alone. Help us, O God, to turn our eyes to Jesus alone, O God. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Maglingkod ta, palihog. So actually, kani nga verses, some of you maybe kay bawo mo ani. Mo ni gitawag, actually sa 2021, mo ni ang gitawag ni Paul nga conclusion. Or most of the time is gitawag ni siya doxology. Kadungog mong doxology, kailan mong doxology? Di ba? Actually, mo ni ang gamiton sa, mo ni isibya sa matag simbahan, ubang simbahan sa tradisyon, nga after sa wali, ilaning i-recite. Unsa nga word? Kabantay mo, praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Mauni siya nga verse, actually. Nga, mumdaig ta sa Ginoo sa tanang panalangin nga itong nadawat, which is chapter 3, verse 1. Mao na siya ang doxology. But, unsa man ning doxology? Ang doxology is an expression sa pagdaig sa Dios. That is why sa inyong translation sa Cebuano ko daiga siya, di ba? Naubay nga translation nga daiga siya. Nga kuan dia. So kani nga doxology is a tradition ni di lang sa matag sa Kristiyano nga simbahan nga importante kay tanan nga ilaning i-recite gyud nga mapasalamaton sila sa gugma ug labaw sa tanan sa Dios nga maoy naglukat kanila. Mo na nga, praise God from whom all blessing flow, it because din sa Ephesians, makita na to, from chapter 1, verse 3, doxology na, blessed be the God or Father of our Lord Jesus Christ. Ayan, human ni-end po siya sa 21, now to Him who is able, far beyond, abundantly. So makita to, mo na siya ang center. Nga sa first chapter, gi-end ni Paul, ang identity nato, ang doctrine nato kinsa ta isip simbahan. Mo na nga gikuan dia nga ang Ephesians unique tanan kay nagsugod si Paul og doxology, which is kanang chapter 1 verse 3 ug ni-end pud siya doxology. Actually 2021 isa conclusion ni sa atong prayer of enablement. Unsa ato ang naangkon diha ni Kristo. Nga sa atong pag-ampo nga maampo ta nga natay espirituhanong pagpanabot, natay espirituhanong gahom nga ma-apply itong kamatuoran, mahitabo yun ni diha sa simbahan. Kaya nga naman, ang Ginoo muhatag yung gahom na to. Amen? So, mo ni siya nga, ang doxology is, we need to understand, siya ang source sa blessings, o siya po na bilong ang glory, praises and glory, himaya, dili gikan sa nato. So, mo nga si Paul, nag-conclude siya sa pag-ampo niya nga kinahanglan ang gahom sa Dios sa masong gikantagan nga much less good. Dili nimo matupungan, dili nimo makumpara. So, mo ni ang prayer team gyud ni Paul sa Ephesians o iyang yung express gyud dinhi nga grabe nga panalangin nga gibubo dinhi sa simbahan diha kang Kristo Jesus. Mo nga ang gi-emphasize gyud dinhi sa masa kong gikuan ang gahom gyud sa Ginoo nga gihatag niya dinhi kanato. So mo nang nagyud tay enabling power nga moobey sa command. So mo ning kabantay mo
God is able. Kaya nga naman, ang last 3 chapters is about na application. Chapter 4, 5, and 6. So, lakto morning doctrine, morning itong posisyon. Chapter 1 to chapter 3, manang atong iampo ang kamatuuran nga atong ma-apply. Ang kamatuuran is not enough nga naras imong mind, human din imo lakwon. Manang imo ginang iampo, mga ikagahom sa balang spirito. Manang pray with enablement. Para, God is able, sa chapter 4, daghanang man do, unsaon mo paglakaw, isip Kristohanon. Unsaon paglakaw mo sa posisyon nimo, nga luwas na ka ni Kristo. Morning chapter 4, chapter 6, daghang mando, nga sulti ni Paul diha, unsa mo'y angay buhaton nato isip Kristohanon. Unsa ang paglakaw isip Kristohanon. So mo nang karon is gi-end gyud ni Paul nga nagyud tay enabling power. Nagyud tay gahom. So mo ni nga sama sa akong gingon nga this is the ikaduha nga prayer ni Paul sa book of Ephesians. Ang pag-ampo sa enablement nga maka-apply gyud ta sa kamatuoran. Kaya ang chapter 1 verse 15 to 23 matoy pag-ampo sa pagpasabot, pagpanabot, enlightenment nga unsa atong nadawat isip Kristohanon. So ako lang rundown lang ko sa kani nga sa atong mga pila ka Sundays, 4 Sundays mini. Last 3 Sundays diba pray with humility. So si Paul diya sa chapter 3 verse 14 ni position sa Paul nga para mas madawat taning gahom nato diya sa Ginoo is dapat nagyutay submission, mapaubsanon diya sa amahan. Nganong gitawag sa amahan kay because na belong ta sa divine family ang church. Matanawan ni mong tupad pamilya ta. Di ba? Og tungod na sa point 2 ay sa last 2 Sundays gisulti yang magampo ta nga sa espirituhanong gahom. Kaya nga naman, pinagi sa Espiritu, natay unlimited resources. Di nakakilala mo inom, Red Bull, lipubitan, para mapadayon ka sa iyong pagkakristohan. Kung dili mo, ampo ka sa gahom sa Espiritu nga ma-apply na itong kamatuuran. Kinsa tadiha ni Kristo. O tungod kay natay unlimited resources, mo nang, sa verse 16, natay unlimited energy or gahom sa tungsod nga pagataw ang Espiritu nga di ka mahuyang, di ka ma-discourage, o di ka maluya sa unsamang mga pagsulay or unsama tong nagian nga tawagan ni temptasyon. So, mo nga nakay inner man, kay ang balang Espiritu may muhatag na tug dasig. Di ta maluya even do nga napandulta, napakiyasta. Kay tagaan tag kusog. Ug tungod ana, mo nang natay unlimited result because si Kristo nagpuyos tong kasing-kasing, mo nang nahimutang nangugata rooted and grounded in love diha ni Kristo through faith. So mo nang in spite sa Kristanon nga daghan tag mga nagian nga kalisdanan magpadayon gyapon ta. Amen. Kay because naa nato ang gahom sa balang Espiritu. Og last Sunday mo ni siya nga moampo sad ta di lang kay spirit power kung atong masabtan gayud ang gahom, ang lapad kahabog, kalawom ug kaning kataas gayud sa gugma ni Kristo. Mo ni vastness of Christ's love. Kay without love, yun ang motivation nato gugma biya. Mo ni nga sa kabutang gid nga atong ibawan, gugma. Ya kung natay kasabot ta sa gugma ni Kristo, kung unsa kahabog, unsa kalapad, unsa kalawom, ug unsa kataas, it means ma-experience sa tanang gugma ni Kristo. O kay ni-experience man nato, manang mugrota, matur sa gugma ni Kristo nga musurpass og knowledge. It means musurpasses knowledge is di ra kutob sa kinaadman, makita gyud si Kristo sa kinabuhi nato. Kay daggang kang Kristohanon, may kay sa doctrine, may kay sa theology, pero ang kinabuhi wa gyud makita si Kristo. Mana surpasses knowledge. Dapat mas mulabaw pa ang gugma ni Kristo sa atong mga naibaw-an kinsa siya. And mo ni siya ang lastly na to. Tungod aning mga pag-ampo sa Espiritu, sa gugma, sa unlimited, tanan, kanitanan mahitabo yun eh. Mo na mo pray gyud ta nga natay great expectation. Nga madawat aning tanan. Kaya naman, mahitungod man ni alang sa iyang kahimayaan. Di man ni about nato. Amen? So, morning, I have 3 points. Pray with great expectation. Number 1, God is able. So, kalimot ko si buwano nila. God is able.
ang Ginoo is willing gyud, able gyud mohatag nato. Mutabang gyud nato. Ikaduha is God is powerful. Ang ikatulo is God is glorified. Actually, what, why, how ni? So, kaning doxology ni praise God from whom all blessings flow, mao maning N ani, actually is ang Ginoo makahimo gyud sa tanan natong gipangayo ug atong imagine gyud as long nga mahimaya siya. Di niya pugngan gayud unsa may kahatay nato. So, that is why atong tukion ni dinhi kaning verse 20 to 21 kay true ani nga state or verses nga kamaturan nga mo ni ang mohatag og pinasikad nga muglakaw gyud isip Kristiyanon. Manang whatever it is, dapat makibawtan ning kamatuoron na kay kung wata kibaw kamatuoron, daghang kitag alibay sa atong pagkakristohanon. So, pray with great expectation. So, si Pablo, karon ni move siya sa pagdaig sa Dios. Gipadayag yun niya nga unsa gyud kagamhanan ang Dios. Mo ni consider na to ang what, why, how sa kani nga doxology. What, unsa man ang atong iampo para makakuanta great expectation. Number 1, God is able. Walang tubag. Manang what to pray with great expectation, God is able. Kung sa ito mo na subject, atong Ginoo gamhanan. Atong Ginoo gamhanan. Mo na able. So, mo na siya, mutabang na to nga ma-apply na to ang ang balaang ang kamatuuran sa Biblia. Kinsa si Kristo. O nga naman, mupayta sa great expectation nga gamhanan ng Diyos because God is powerful. So, actually, redundant pa kay si Paul. Pakako nito yun ang able, powerful niya. Yung unsaman, to pray, unsaon man na to, nga nung makapray guta great expectation, nga ma-expect yun ta, because for God's glory. God glorified. So, for His name's sake, iya guning tumanon kung muampo lang yun ta. Kaya nga naman, mahimaya man siya. Amen? Mahimaya man ang Ginoo. So, muna si Pablo, na-custom na yun niya, na-custombre na yun niya, nga mangayo yun siya sa Diyos ug muampo og extravagant blessing in behalf sa mga believers. Makita na nimo sa mga letter, actually, magsugod ginag Thanksgiving. Nga iya gyud ang pangayon. Pero dinhi atong nakita nga si Paul gyud is nihangyo sa amahan nga ang mga espirituhanong panalangin nga makita to nag-eternal value. Or iyang gi-request nga kitang tanan mo na sa verse 19 nga mapuno ta sa fullness of God. Mapuno ta sa fullness of God, ipasabot nga mahimot ang Ginoo. Pasabot is mapadayag nato si Kristo sa tong kinabuhi. Mao ni ang gingon ni Paul, mao gini atong end, mao gini atong aim, goal sa pagsimbahan o pagkakristohanon is unsa man, may sama ta sa batasan ni Christ. Mao gini ang goal gyud natong kristohanon. Mao ni ang prayer ni Paul nga sa Ephesians. So, kung imong tanaw look at the verses 20-21. Tanawa. Kung imo i-take note, 2 verses, pero naa ang Trinity, the Triune God. Now to Him, or for Him, verse 21, who is Him? God the Father. In 20 is work within us. Diba? Naglihok sulod nato. Kinsa man ni? The Holy Spirit. And then, in verse 21, Christ Jesus, God the Son. So makita na mo, gamhanan kayo kay the triune God involved ani ato ang gahom para ma-apply na tong kamaturan. Amen? So mo na nga, wag ito excuse nga di na to ma-apply. Kung di na to ma-apply, kita na. Way labot ang Ginoo. Amen? So mo na nga, number point 1, God is able. So, makita to, ang Ginoo is able yun. Mubuhat yun siya. So the word now, karon. So makita mo present tense, karon, dayon. So dili kay panahon pa ning Paul nga now to him, even until now. Amen? Ang Ginoo wa mausab. So kaning word nga him there is Yahweh. Even his personal name sa Ginoo, God the Father. So wag gyud lain nga mohatag nato kusog gayud para ma-apply ning kamatuoran nato. So kani nga gahom sa Dios is mao ni ang sentro nga tema sa pagdaig ni Pablo dinhi sa mensahe.
So that is why makita tayo ni mga power. So, to him who is able to do. Kabantay mo, na word to do. Nga mo hilihok yung Ginoo. So, we need to understand, the word able to do, nagpadayag ni nga gamhanan gyud ato ang Dios. Nga iyag yung tumano, iyag yung akomplisar. Nga unsa man nga grabe nga lihok gyud para buhat para sa iyang mga katawhan. Siya mismo ang mo-accomplish. Number one example, atong kaluwasan. Amen? Manang monergism. Monergism is atong kaluwasan, wa gyud tay labot ang Ginoo ra gyud. Pumakita na itong progressive sanctification ni synergism na po sa kaning pointo niya. But din sa ato niya, able. The word able means capable. Nga, nag-isay gahom sa sud niya. Nag-isay resources di sa mahutdan. Mo na, kisa maning who is able ang Ginoo. Nag-igahom ang Ginoo. Listen to this. So, it means, nag-refer ni nga ang Ginoo, nag-abilidad nga labaw sa tanan nga mubuhat ganing mga butanga. Nga mo iya gyud i-accomplisher. So, pabiya sa tong understanding, ang Ginoo mohatag yung pagpanabot or insights nga makasabot gyud ta kinsa ta diha ni Kristo. Manang Ephesians 3:4. In Ephesians 6, di ba, katong armor of God. So, gibalik-balik yung able sa verse 11 nga ang armor of God is nagisay kaligon nga mo babagayod sa mga pamaagi sa yawa, schemes of devils. Muna 6:11. In verse 13 sa Ephesians 6:13 nga ang armor of God is mo tabol makapanilipod sa nimo nga mo resist ka sa mga yawanong mga butang. Mo ni offensive. Resist ka. Og ang armor of God sa verse 16 is himo nimong taming, mao imong pagtuo, mo nang makabantay ka kung unsa man ang mga flaming arrows of the evil one. Unsa mga false teaching, unsa ang mga gipangpana nimo nga ma-deceive ka or mailad ka. Yakiba mo sa armor of God sa Ephesians 6, kaning tanan maampo masulob din nimo pinaagis pagampo verse 18. Prayer magyapon. So yes, kibaw ka mo ni illustrate ni Paul mo ning armor of God, pero kaning tanan imo ning masulob kung moampo ta kanunay. So mo ning sa verse is sa 6:18 kung atong basahon diha, akong basahon sa 6:18 lang sa Ephesians. Pinaagi sa bug-os nga pag-ampo og pangamuyo, pag-ampo diha sa espiritu sa tanang panahon. Alang niini kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamadayonon ug sa pagkamuyo alang sa tanang mga balaan. Kamaday mo mag-ampo. Mo ni siya, bisag kibaw pa ka ning mga armor of God, kanang helmet of salvation, breastplate of righteousness. Kung wa kay puampo, wa sa gapon na. Kaya nga naman, di wa man nimo man gisulob, masulob nimo tanan pinagi sa pag-ampo. Bugos nga pag-ampo. The word able here in 20 kanang ug ngadto kanya nga pinagi sa gahom nga naglihok sulod kanato. Di makita sa Cebuana nung English. The word able here is present tense. What do you mean present tense? Nag-emphasizing nga ang Ginoo kanunay gyud nato mohatag og gahom. Kananay gyud gana mutabang nato. Aslo nga alang siyang kabubuton ug alang siyang kaymayaan. Ang Ginoo dili siya part-time nga busy siya. Time out sa. Ang Ginoo sadyang maampo ka, na dili nay motubag nimo nga kanang nigtubag sa mga papamaynaon pa ka, tuslok 1, kung kinsay mong kistoryahan. Number 2, kumadto kung wala kay public sa marriage nimo. Number 2, kung nakay problema sa imong anak, tuslok kang number 3. Di pa ka maghuwat, nusa man akong problema ba kani ako mang asawa, unsa nusa man yang kung nakoy problema sa wife. Dili ang anang Ginoo nga papilion pag number, maminaw ang Ginoo kung maampo ka. Katawag mo ana. Kung nakay kanang internet, wifi, way klaro niya, itong dugaya magdaog na tuwa na lagi. So kanang operator. Oo, kanang
please, if you want to talk to the customer, please, just 0. Yep, awahi pa niya isulti. Kung about sa mong bill, about sa mong kwan, dugay ka mabut. So, sa una mo, tawag ko na, ako i-shortcut, kibaw naman ko, di na ma-shortcut, pag-iun pa katutanan. Yan ka pa, nag-abot sa customer service, tugay na sa kisan tubagon. Napay magkatakanta diha. Ang Ginoo na to, dili nga na. Amen? Munang makadul ka kanunay. He is able. Andam siya kanunay mo tabang. Pastor, wa man lagi karon lagi. Galisod lagi karon. Pero gisustain ka. Amen? Di man pasabot ang tabang ko kanaging nagyuday ang comfort. In spite sa mga is makita nimo is wa mabot pero nakay kalinaw, gugma, kasiguraduhan. Amen? So kana siya nga tabang maman nga kuan gawas kung i-deliver kita. So mo ni nga we need to understand lakto bagsulti atong Ginoo gamhanan. Gamhanan atong Dios. He is the all-powerful one nga maka-accomplish sa unsa pa nga grabe nga buhalaton alang sa iyang mga kaanakan. Mo nang makita nimo is far more now to him who is able far more abundantly beyond all that we ask or think or imagine. Actually, na-amaze lang ko kaya akong gihimuag ka ng word study kaning far more abundantly beyond. Kabantay mo? Far more abundantly beyond. Sa English ba? Di ko kiba mo Cebuano. Gibuhatan ng Cebuano ba ni? Kasi sa Cebuano man God, gibutang din sa kwanis, kahimo, kanato makahimo og labaw pagayod kay sa tanan natong gipangayo og ginauna. So, kanimo, mubo ba kayo? Awas sa English, far more abundantly beyond. Sa ESV, far more abundantly. Sa literal standard version, exceedingly and abundantly. Actually, pabiha pa yun ni. Amod kung tanawan ni mo, exceedingly. Sa New English Translation, far beyond. Sa NASB, far more abundantly beyond. Sa NIV, immeasurably more than all. So, ang context ang able now to him who is able niyang kan. Yeah, sa New King James Version, exceedingly abundantly. Actually, kung makita nimo sa translation to, lahi di sila magnagbutang sila mga words nga di nila ang meaning sa Greek ba, di nila ma-suit sa ka word sa English. Kinahanglan pabutangan gyud pa ma-emphasize gyud nga grabe gyud kagamhanan ang Ginoo. Mao ni alak to pagasulti. Gamhanan labaw o mas labaw pa sa kanis mas labaw pa sa babaw. Kapantay mo na? Over and above. Sa English pa. So, far beyond, over and above. So, di nila ma-explain kung sa English, di nila mabutangan og words, kaning nga Greek, aning meaning. So, exceedingly above and beyond all measure. Laktod pagkasulti, ang gahoms Ginoo di masukod. Ang gahoms Ginoo di nimo ma-describe. Ang gahoms Ginoo di nimo mapugnan o di nimo maihap or di nimo matugkad ang gahom sa Ginoo. Mao ni ang giingon ni Paul. Even ang mga translation sa English or wa ko kan Cebuano is ilang pamun-an og mga words. Nga ang buto na redundant kyo pag the same pag synonym ba. Nga kuan so that is why it speaks here sa akong Bisaybuano day. Labaw sa tanan ug labaw sa tanang sukod. Kabantay mo? Ako rin yung translate og Cebuano kaning English ni labaw sa tanan ug labaw sa tanang sukod. Pang magtibabaw labaw gyud. Labaw gyud. So, mo ni kaning ang nagstorya ni abilidad sa Dios nga mubuhat gyud siya nga exponential power. Gabi nga gahom kanang exhaustless nga kung unsa may gahom sa tao wa ginawan. Mas kusgan pa ning Thanos. Kailan mong Thanos? Mao ning gamhanan nga kaning gingon din ni Paul, now to him is able, him is God. Kay karon nung even superheroes mag-agad sa Infinity Stone. Mo na mga disadis mag-agad pun sa stone. Di ba? Infinity Stone. Nga usa lang kaana magamhanan siya, makontrol na tanan, pero wala matay mo siya.
So mo ni siya, unsay naobserbahan ako sa superhero no? Ma-Batman man, ma-Avengers, ma-Superman, gatubag problema permi. Personal. Na sila problema sa gawas. Pag nasa sila kagaling kaning problema, ikaw kakapoy ba ning superhero tay? Mo ni kalahi lang gyud sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo gyud kung Kristohanon ka, gamhanan ka, pero di jud ka magatubang gayud nga imog yung lamion ang problema. Not gyapon kay kalinaw bisad na kay problema. Amen? So, mo ani nga we need to understand nga whatever it is kay somewhere nada ato ikumpara ang gahom sa Ginoo sa mga superheroes. Mo nang gibutangan na infinity stones. Yatong nahibawan nga stone kang daro na raman. Kagabo ng stone, dinagana. Pila mo? 7. So, mo na nga, lakto'y pagkasulti, walay limit ang Ginoo kung unsay ang mabuhat. Maning, for Him, praise Him from whom the blessings go. Kaya nga naman, why dili mahimo na to alang sa kaymayan sa Ginoo? Kay mo hatag yung gahom ang Ginoo na to. Mo enable yun na to. Morning word, now to Him is able. Di ba? Mana nga, kung di ka kabasag Bible, imuha na, di yung Ginoo way gahom. Amutan na niya, ampo, baka. Kaya nga naman, supernatural man fleshly man ya ang atong pagkakristo ng supernatural, ang balang spirito, biya. So mo nga, in Jeremiah 32:17, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too difficult for you. Why lisod sa Dios? Mo na iyang gihimo ang langit ug ang kalibutan, grabe ang gahom, pinaagi lamang sa iyang kamot, which is figure of speech ni, kaya ang Ginoo way kamot, He's a spirit. Di ba? Ang Ginoo, but ningon si Jeremiah, walay lisod diha alang kanimo. Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too difficult for me? It's a rhetorical question sa Ginoo ni Jeremiah. It means, di mo tubag kag yes or no. It means imong pamalandungan kung kaila jud ka sa Ginoo, wa jud lisod sa Ginoo. Amen? Mo nang nahimugna atong kaluwasan. Ang pamaagi sa itong kalawasan, kanang kinadmas kalawasan, walay scientist, walay unsa ka bright o kadato sa tao nga makununa sa itong kaluwasan, ang Ginoo ra gyud. Nga pinagi ba siyang bugtong anak, mura busa ay mo pangita sa iyong kaluwasan sa tao, ay mo pangita sa kaluwasan sa kwarta. Kaya nga naman, ang nahimugna sa kalawasan ng Ginoo. Way makununa, lain na ang Ginoo ra. Nga ikaw ako maluwas sa impyerno. Amen? So, mo ni ang Ginoo gamhanan. Muna ang Dios dili lang makahimo sa pagbuhat labaw pa sa atong gipangayo, kundi madagayaon nga labaw pa nga mohatag gayud sa ato ang gipangayo. So, muna nga mas daghan og labaw pa ang atong gipangayo. So, laktod pagasulti, when the Holy Spirit, quote, when the Holy Spirit has empowered us, Christ has indwelt us. Love has mastered us, and God has filled us with His own fullness. Then, He is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or think. Until those conditions are met, God working in us is limited. So, what condition man atong ma-met? Kung na kay balang spirito. Maora na ma-meet ni mong condition. Kung wa kay balang spirito, di gyud na makalihok ang Ginoo nimo. Di ka makaundang sa imong bisyo, di ka mausab gyud sa imong mga batasan, di ka makaluwas sa imong kaugalingon, og labaw sa tanan, di gyud madayag si Kristo kung wa gyud kay balang spirito. Pero kung nagay balang spirito ka, mamet gyud ni nga mahimo na gyud milagro mahitabo sa tong kinabuhi. Mao ni ang pasabot dininingon ni Paul. Nga ang gahom sa spirito mo hatag gyud natog gahom. So, sama sa gingon ni Jesus sa John 14:12-14. Ato tas John 14. So, John 14:12-14. So, this is an upper room discourse. Actually, last night na ni Jesus Christ, last day na niya,
Yan, nakikimamat siya sa iyang mga apostoles sa dusi, apil si Judas, dayon, or one na si Judas ani, lakaw na sa 13 naman. So 14 naman ni. So, in John 14:12, sapagkat tinuod gayud, sultihan ko kamo. Yakibaw mo sa kaninga chapter is gisulti din ang Holy Spirit, the Helper, na nadini. So sa 12 is sapagkat tinuod gayud, sultihan ko kamo, nga ang nagtuo ka nako magbuhat usab sa mga buhat nga akong gibuhat, ug labaw pa kadako kay niini ang iyang buhaton kay ako moadto man samahan. Ang nagtuo ka nako ha, magbuhat pa, mas dako ang gibuhat. 13, ug bisan unsay inyong pangayoon pinagi sa akong ngalan, buhaton nako kini aron ang amahan mapasidunggan diha sa anak. So kabantay mo unsa nga gahom, as long nga mahimaya ang amahan, iya gyud ihatag diha siyang anak. 14, kung mangayo kamo og bisan unsa pinagi sa akong ngalan, kini akong buhaton. That is why when we pray in Jesus' name, di ba? Kaya nga naman, pinagi mo siya ngalan. Kung mangayo ta, yan is iyag yung buhaton. Kung tanaw ni mo ang mga apostles, even Peter, mas grabe pa ang gibuhat niya kay ni Christ. Ni Wallace Peter na 3,000 na born again. Ni Wallace Peter na 5,000 ni born again. Ni Wallace Jesus Christ, unsila ni hibilin. So mas grabe ang milagro ang mga kuan, di ba? Even si Pablo, di ba? O si Pedro ba to nga magian lang siyang anino. Mga ayo ang mga tao. Nya karon gisunod dito sa Mindanao. Bisag duwag basket, magdag tuwalya, pahiran yung singot kay makaayo ko no. Kaya mo ka Pablo sa dagpanyo sa Galatians. Ipahid lang Pablo. Amo sa sundon sa nato. Mo na siya gahom-gahom na. Story in taon to. Dito siya kanang lingon ng Bible. Mo ni buhatan ninyo ha. Story kanang gipadaygalas gahom sa Ginoo kay nag-authenticate nga mao sila gipadala sa Dios. Kaya even sa panahon ni Jesus Christ, panahon ni Apostle, daghan kay mo claim nga Ginoo. Amen. So kanilang is, ningon si Jesus ini, kung mangayo mo sa kong ngalan, ako yung buhaton. Pero tanawang context ha, about man siyang kahimayaan. Muna kung maampo ka, mga ikag balay o auto, yung kalod, yung mga buhat ka hangtod sa tanan ng buhaton. Amutan na may maya bang Ginoo? Muna ingon si James, nangayo mo, wan yung madawat, kay nangayo mo sa wrong motive. Sayop nga motibo. Nga mo kadawat, kay wa mo magampo. Amen? So, we need to understand, ang Ginoo gamhanan gayud, nga ang iyang gahom mo transcend pagyud sa wa nato pangayo as long nga may maya siya. Mutubag yun ang Ginoo. Walay usa nga grabe nga pulong, or unsa mga kanang mga binatbat nga pulong nga mas mudlabaw pa sa gahom sa Ginoo. Willing gyud mohatag ang Ginoo. Mo na nga bisan tuod ang Dios dili makahatag og labaw pa sa unsa mga klase, pero we need to understand ginahuna pa lang nato kibaw ng Ginoo. So mani nga far more abundantly beyond kanilang. Ang far more abundantly beyond sa Greek word ani is a contrast emphasis. Unsay pasabot ni sa meaning sa original text? It means way lain makahatag na to ang Ginoo nga biyan. Nga grabe kay tanan. Ginoo lamang ang makahatag lamang ani, walay lain nga Ginoo ug labot tanan walay dili mahimo sa Ginoo. Kung ako nang kanon, mahimo gyud niya. So kung unsay mong pangkinahanglan nun, mudasig ko nimo pagampo nga nay pagtuo. Nga pagampo nga even far beyond sa imong manunaan. As long iyang kabubuton ug may maya siya. And make sure iyahan ang kabubuton. Amen. So mo nang ibutang sa imong nahuna nga we need to understand ang context dinhi nga far beyond nga think nga it's not about sa tong physical miracles. Yes, ang Ginoo mo heal gyapon. But we need to understand ang pagampo gid dinhi nga grabe gid nga si Kristo mo puyo sa ato ang kasing-kasing.
Mao gini nga klase nga pagampo may pasabot sa context dinhi nga mapadayag dayon si Kristo sa atong kinabuhi nga atong masabtan kang grabe ayang gugma dinhi kanato para kita mutubo diha sa gugma ni Kristo. Mao gini ang context dinhi. Kay mao gini tong aim ra gyud to conform in the image of Christ. Mo nang unsaon tamang mangko nimong kalibutan. Kawa gyapon nimo si Kristo, di ra gyapon. So sad thing lang, a lot of Christians di na moampo ngani. Atong pagampo more na external. More na in the things Lord i-deliver in town ko sa akong bana o sa akong asawa nga magsigig koan. Pero kita wag gyud ta man po Lord patubua in town ko sa kani nga sitwasyon sa akong espirituhanong kinabuhi. In spite ingani akong spouse Lord, ngani akong anak Lord makarespond gyapon kong gugma sama nimo. Dapat mauni atong pagampo atong spiritual maturity. So mo na ang question, nituo ba ka nga ang Ginoo makapausab nimo? Amen. Nituo ba ka nga ang Ginoo mubuhat far beyond more nga ikaw is masabtan nimo ang kamatuoran ug imong malakaw gayud kung kinsa si Kristo. That's the question. Kaya kung wata mo prayer na nga with great expectation nga usbon ta nga Ginoo gamhanan gyud nga matransform ta ug masabtan na ito siya gyud kun sa iyang gugma. Mo nang sad mo nang sahay somewhere another mo na akong balik-balikon. So many claim Christian pero does not act like a Christian. So, mo na nga, nga yun nato yampo. Makausab yung Ginoo. Masabtan yun nato ang ihag yung katuyuan sa itong kinabuhi. So, mo nang, kumpiyansa kay tamo, ampo yun, confidently pray, nga, nagyod tayo expectation. Kay atong Ginoo is gamhanan, o ikaduha, is atong Ginoo, di lang kay gamhanan, able, gamhanan, God is powerful. So, according to the power that works within us. Kamantay mo? Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to, is a preposition, is nag-point out sa kinsaman nga gahom. Gahom nga, believer niya, nga naa sa sud na to. May nagpanglihok na to. So, unsa man gahom nga nasa sud na to? Nag-refer ni sa resurrection power ni Christ. Kung si Kristo na banhaw, kung ikaw na Holy Spirit, si Kristo po nabanhaw sa tuang kinabuhi. Mao nang mas madayag yun si Kristo. Mao nang naagyo na ang atuang kausaban. So, mo ni nga, tanan na itong pangayon nga itong hunaon is available yun because it's above all power because the Holy Spirit is in us. Mo ni, remember, ang context niya, whole believer sa simbahan. Ang context din mo na ayag walihi ang unbeliever ani. Share sa gospel. Usa ka mo share nga ni. So, in other words, ang gahom ni Kristo, ang gugma ni Kristo, even though nga dili masabtan, it's beyond in human understanding or measurement, ang dili masukod ang gugma ni Kristo. Mao sa ning nga gugmaha nga ikaw gako nga kinahanglan atong lakon ug makigbatok ta sa sala nga madaugon. Mao sa ni siya nga gahom gyud, powerful in us. Mo nang the word gahom here, power, it's verse 7, dunamis. Pero makita na to, work within us. Kabantay mo, power that work. Power and work. Look at the English word ni. Ang Greek word ng power is dunamis, which is the English word dynamite. Which is, may kag dynamite, wala sa mind ni Paul, but dynamite is, makita mo, nag-siya impact. Nga nang gahom yang nga mogi deliberately nga mogi mo control nimo nga gahom. Di ba? Ya kani nga word dinhi is mao ni gitawag og sa Greek word energia, which is energy. Gibalik ni sa verse 7. Di ba? Nga working of His power. Energy pinagi siyang gahom. So, laktod pagasulti in Ephesians gibalik-balik gining word nga energy or even power. In chapter 1 verse 11, who works all things according to the counsel of His will. Unsa man ang who works all things? Kinsa man ang context ni?
ang ato ang spiritual blessing. Nga mo'y nagpanglihok na to, na energy, para masabta na to ang iyang will. Which is, chapter 1:19, according to the working of the might of His strength. So, unsa man ni, ang Holy Spirit gapon, nga na energy nga kusog nga mo enable na to sa iyang kusog. Chapter 2, verse 2, mo lang ning negative. The Spirit, which is small s, that is now working in the sons of disobedience. Listen to this. Sa diyang unbeliever pa ta, bisag gikapoy na tas pagpakasala, di ta maundag pagpakasala ka naman tayo enerhiya. Energy sa unod, the sons of disobedience. It's a contrast sa Holy Spirit mo nang di ka kapuyan, di ka layon sa imong pagkakristohanon. Mao nilaksak to pagasulti. Kay natay gahom sa sud na to. Kaya lot of believers gilaay na silang pagkakristohanon. Kiba mo sa rason na sala. Entertainment, unbelief. Mo nang kabutang kung basahan nimo ang Book of Acts, the first church, bisag grabing persecution, bisag di na sila kalutuson sila, wadyo mo di ka kabasa dia gilaay na ko sa kong pagkakristohanon. So mo ni ang kahaglahay is kung why persecution. Magampo tayo na persecution. So, chapter 3, verse 7, according to the working of the enerhiya, according to the working of His power. It's gahom sa Ginoo, may muhatag na itong energy, which is the Holy Spirit. Amen? Diba? Holy Spirit is power. So, verse 16, chapter 3, verse 16, according to the properly measured working on each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. So that is why, natay gugma because ang gahom sa balang spirito, mo work na to. Muhatag og energy nga may gugma tas matagos sa. Di tayo mga kapuya sa gugma ni gahi kay ko. Mo na ang kaminyoon kung nalang Diyos Kristo, love never fails. Amen? Basta ang naa si Kristo. Mo nang, which is, the Bible said, God hates divorce. So I do not know why people, even so-called Christians, they allow divorce sa ilang church. Okay matag, kuhaan nga, man sa sad thing lang, divorce, but I hope nga di mangitaglain, magminyo, pagyuglain. May tagpatay na. Buhi pa ba? So, yung nga ba? So, that is why, remember, ang naghimos kami nyo ng ginobya. So, it's a work in us. Tadyo po kay energy, mahigugma sa enemies. So ang gahom na to, mani siya, dili siya, natay gahom. Which is ang Holy Spirit. Kaning Holy Spirit, pero siya dormant nga gahom. Samot pag dormant, kanang wala magamit na diha. Pero available siya. Kamatay man ang battery. Ang battery, na siya power na. Ano saan siya magamit? Kung imong igamito na, ibutang sa remote control. Pero kung naman siya diha, di siya magamit. Dormant iyang power. So, mo na, ang power na to is nanadaan. Pero wa magamit. Mana, we need to understand, ang gahom sa Ginoo is effectual power. Nag-effect sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, mo work man sa ato ang sud. So, mani, ang agto tas Philippians, paklitas Philippians 2. In Philippians 2:12-13, ako lang klarohon lang, mo ni siya ang able yun. Mo nga angay to sabtan. Philippians 2:12-13, ningon din ni. Philippians 2:12-13. Busa akong mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay mituman, dili lamang sa panahon nga naa ako kaninyo, kundili labaw pagani sa panahon usab nga wala ako diha ka ninyo. Paglimbasugi ninyo ang inyong kaugalingon, kaluwasan, uban nga kahadlok, o pagkurog, kaya ang Diyos mao ang naglihok diha kaninyo, o pagbuot o pagbuhat alang sa iyang ikahimuot. So,
Sa English pa, so then, my beloved, just as you have always obeyed, kumantay mo? Sa Cebuano pa, ingon nga kamo kanunay mituman. Listen to this, believers. Ang simbahan, ang magtuto, kanunay mutuman. Inadya, you always obeyed. Di ba? Just as you have always obeyed. So sa to pa, kung believer jud ka, obedience jud ka sa Ginoo. Di ba? As 1 Peter 1:14 said, as obedient children. Kabante mo, even si Peter, iyang describe ang simbahan, obedient children. Di ba? Obedient yun ta. Ningon si Paul din not in my presence only, but how much more in my absence. Nga naman, work out your salvation with fear and trembling. For verse 13, work out, it means, di pasabot nga atong gitabuhan tong kaluwasan. Ang i-work out din is our progressive sanctification. Pero even itong progressive sanctification, verse 13, for it is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure. So, kung nakahimo man tag Diyos nun nga pamagi, it is the Holy Spirit. Kung nahimo matag sala, kita na, way labot ang balang Espiritu. Di kakapasangil sa balang Espiritu, siya manggod. May nagsukuhan ako, ang balang Espiritu. So, mo ni siya ang gikoning synergism. What do you mean by synergism? Ang atong progressive sanctification, atong transformation, atong pagkausab, not type part. It's a matter sa kapilian na to everyday. Everyday, ding mata ni mo, mupili ka. Unsa man, mabasa ka Bible, magkuhan ka, imuha na. Everyday, kung nakikasukan nga taon, mas saputon ko, imuha gyapon na. Kaya pwede ba dyan ka kasulti nga di ka saputon? Nga naman, because atong ang old flesh manggod atong paatong. May nasa kalibutan, kung sumbagon kuno ka, kung sagpaon kuno ka, sa kalibutan mo baos kuno ka, musagpa sa kuno kag pan. Pero isudo garapon. Di ba, ang the way good, kung sa kalibutan sakitan ka, sukmagon ka, musukmag sa kakay, mo ko na natural reaction. Yes, mo na natural action sa kalibutan. Pero sa Kristohanon, unsa man, it means, ang new creature mo, respond. So, mo nang, sa old self, kung na'y traffic, hinay kayo, businahan, pag-ayo, basta driver. Pero kung Kristohano na ka, muhuwat na lang jud ka. Binisa kag binagsa. So, di akong tamdanan, matagbuntag. Kaya mag-drive ko, padong banawa, traffic isanan. So sometimes, honestly, mo ginang kasi makalimangay ko pasaylo, niya mustulti ko sa akong mga anak. Kaya nabi akong anak, naminaw, biya, nasluyan. What's my action is, mostly lang makita niya, kung di mo ko anon. So, kanalang sad siya nga, it is the work, it is the Holy Spirit nga mo work na to, mo energy, para siya mahimaya. Amen? Mo na nga balang Espiritu. So, balik ta. Gibawa ba mo nga ang sakinan na di power bank, nakapalit ko si Shopee. Kaya tungod akong sakinan, gubaog battery. Kaya bisag hazard lang, di naka-start. So, amazing kayo, naka-discover ko, kauban ni Ryan sa Yabit, daging nga power bank, palit ko, kung bisag ma-drain siya, dali kay ka-drain, bisag hazard lang, ma-drain siya, bisag wag start. Na siya power bank, imo pa i-clip, mo start na yun. So, mo ta na-amaze ko ato nga, kanang tawagan ni nga technology ba. So, you need to understand, sa marasad ta, ang balang Espiritu, sa marasad sa ato ang battery, weak kay tanan, kung di ginuto tagaan yung kadagagahom pinagi sa gawas nga mangayo ta. Magpa-charge ita, how man in praying, how man in reading the Bible. Kung kita-kita ra, manang weak kita. Kaya nga naman, ang balang Espiritu ragyo may mahatag na to resurrection power diha ni Kristo sa itong kinabuhi. O kadaghan ng Kristohanon, listen to this, naputol aning klase nga source sa gahom. Nga naman, number 1, unconfessed sin. Walay paghinulsol sa sala. Matuog na lang dito. Walay conviction. Di mangutan na, Lord, sa sala na ko nahimo rong adlaw, Lord.
Basig wa ko kapangay kapasaylo, Lord. Ikaduha, unbelief. Dili mo tuo. Nga Ginoo nagimubuhat kinato. Ikatulo, careless nga living. Unsay careless nga living? Di gyud magsusi sa kabubuton sa Ginoo. Basta unsay kuan sa kalibutan, bisag way Ginoo sundon. Dili magbasi sa pulong sa Ginoo. Ikaapat, worldliness. Kalibutanon kayong gawi. Mo na siya entertainment, anything, kung unsay usos kalibutan, may sundon. Kibaw mo, unsay makapadry na to. Kanang magpuyo ta nga kalibutanon. Matrap ta sa entertainment. No wonder, wanay lami ang fellowship sa Ginoo, wanay lami ang pulong sa Ginoong basa, muraso na lang ta, busy ko, kapoy ko, ba't pinakarut ko, suna, sala. Sala. So, mo ni siya nga kanang kalibutanon ug mga kinayahan, mao ni makakawat sa gahom sa balang espiritu. Kung mo ni siya, kung na-snatch out ka sa gahom sa espiritu, useless ka nga Christian. Wa kay gamit. O di sa magamit sa Ginoo. Mo nang naa ka sa simbahan, pero wa kay function. It's a sad thing lang, kay because ang worst lang, kung mao gyud imong situation, wa jud kay eternal value. Ato pa, wa kay eternal life. So, muna ang gahom sa Dios effective gyud sa mga magtuto. So wa gyud kuwangan mo operate gyud sa tong kinabuhi. Sa unsa pa kakusgan mo exert gyud sa ato ang kinabuhi. Muna kay mao maning gahuma nga nibanhaw ni Kristo sa kamatayon, mao sining gahuma sad mohatag nato og gahom sa paglakaw isip Kristiyan. Muna mga higala, abli imong kasing-kasing sa espiritu. Iampo as believer na natay Holy Spirit. Mawa lang yun ang joy na to sa to fellowship because of sin. Mo nang mawagtangan yung strength kusog imong balang spirit, imong balaang imong spirituhanong lakaw because sa sala. Mo nang mga yuta Lord tagay kog bag-ong gugma kanunay ni Kristo. Nga may in love jud ko nimo Lord. Nga ako masabtan gayud Lord ang imuhang kabubuton nga mangayo gyud ta permi sa Dios. Amen. Sumo na siya. God is able because according to the immeasurable beyond abundant of His power. So ikatulo is nganong magampo tani nga kwan for His glory. Verse 21, to Him be the glory forever, ever in the church and in Christ Jesus to all generation, forever and ever. Amen. To Him, which is God the Father. So iya gyuning buhaton aya nga tong mapagampo kay alang sa iyang kahimayaan. It brings glory. Muna kung muampo gyud ta with great expectation sa atong pagakristohanon nga mo-grow ta nga ang Ginoo mo operate nato, iya gyud ni i-grant kay alang man sa iyang kahimayaan. So kita nimo to Him be the glory in the church kita and in Christ Jesus. So ang magdalag yun o kahimayaan sa amahan, si Kristo o ang simbahan. Kita simbahan, moagit ang Kristo kay si Jesus Christ man makahimaya sa amahan. Muna nga, with all these things, nga ang purpose sa simbahan, kiba mo unsay motive sa church? Yes, fellowship. Yes, discipleship. Yes, kanang nakamakabaton kag friendship nga godly. Yes, kanang makaserve ka. Ang motive sa simbahan, ngingon ta, yes, para makahimo tag to train believers to mature in Christ. Yes, anita sa simbahan is para natay community nga magpundok ta. Ang motive sa simbahan is for the glory of God. Katong tanang isulti, resulta na to kay naghimo ta para may maya ang Ginoo. Mo na atong discipleship, atong small group, may maya ang Ginoo na. Atong worship, pagsimba, may maya ang Ginoo na. Amen? Mo nagadaghanan sa simbahan wa kibawa ni nga mo nay central gyud nga activity sa simbahan is to glorify God. Kay even sa heaven, it continue gyud to glorify God. Yes, it's important matong fellowship. Importante man kay natong fellowship.
ang teaching sa word, ang pag-worship. Yes, importante na. But we need to understand, ang simbahan to bring praise of His glory. Chapter 1, verse 16. Amen? For the praise of His glory. So, muna nga, for how long? To all generations, forever and ever. Amen. So, hantod malangit ta. Mahimaya tas Ginoo. Muna, hiunaw na higala. Kung wa kay tinguha, mahimayang Ginoo nimo dinis kalibutan, nganong malangit man ka. Kay forever and ever, mani. Dapat di ka mapulaan sa pagsimba, sa paghimayas, Ginoo. Dapat ang imong pag-abuhaton is all about for the glory of God. Muna sa yun ra kay pag-identify sa sala, unsa man, Lord, nahimaya ka sa akong gibuhat. Mungutan na ra ka. So it is forever and ever. Amen. Makita mo doxology. It means chapter 3, diniro jud kutob ang doctrine. Amen. It means yes. It means kanang and nagyod dinhi nga ang response. Agree ko. I believe. Amen. Nga for the glory of God. So kaning tanang mga pag-ampo nga atong giampo is iya gining able kay gamhanan siya kay alang sa iyang kahimayan. But the amazing thing is unsa man atong gibuhat karon nga nata dinhi gahom ni sa Ginoo para may mayas Kristo. Munang naa ka karon. Muna ang simbahan mao ang pinakalabaw nga ministry ug nagpadayon gyud na nga maghimaya sa Ginoo hangtod sa kanturan. Amen. So, anong mo pray ta? Para mahimaya ang Ginoo. Dili mo do sa mga amazing things. So ang pangutana, nasayod ba kang ano ka na sa simbahan? Di man ko kadang wa mo ko gibuhat sa mga pastor mong na ako simbahan. Di kuan pastor para makomplete akong sinimana nga apilang kuan ba religion sa every week. Trabaho pa mo ko. I hope na ka sa simbahan to give glory to God. Amen? Mana, muampo ta nga Lord. Kung mahimo Lord to give glory, masayo ko. Para makaprepare ko sa akong heart. So ang question is, nag-ampo ba ka sa imong kinabuhi nga magdala kag kay mayaan sa Ginoo? That's the reason why a lot of Christian today, wa na yung mag-ampo na Lord, nga nigmata na ko mahimaya ka sa akong kabuhuan, sa akong school, sa akong business. Dapat mao na tong aim and goal. So, mo nang daghan sa mga parents, ipakumpit lang anak nga dako jud grado, dapat honor jud. Man batig butasan. Does not make sense ra gyapon. Ngano may abot mo sa langit, Lord dako ko grado, pero yun batig butasan, di ka patuos imong gikanan. Mo dinhi announce Ginoo. Yet it is good man to honor, but make sure as a parents ato gyud i-work out ang spiritual life number 1. It's not the behavior, the heart. Manang angay gyud natong i-work out gyud ang ilang spiritual life, kay ang spiritual life eternal. Ang education dili eternal. Yes, importante na siya. Pero dapat din na siya mulabaw sa spiritual life na to. Amen? So, muna karon mag-ampo jud ka sa Ginoo nga makusgan imong kinabuhi sa gahom sa Dios. Nakay kusog. Ma-aware kas ka matuuran nga ang Ginoo nagyo abilidad mo intervene nga mutabang sa imong spiritual life. Kung imong iampo, manang ang Ginoo nahigugma kanimo nga siya andam gyud kanunay maminaw sa imong pag-ampo. Pero di siya mohatag kung unsa atong gipangayo. Exactly nga atong pangayo. Pero willing siya, able, far beyond, abundantly, nga above all that we ask or think. Muna nga, makasure gyud ta nga iya gyud i-fulfill ang atong request as long it gives glory to His name. So nga nung mamadawat ato itong giampo, alam po ka discourage. Kaya para sa kong anak, kung di makapaayo niya, ano ako mantagaan? Muna nga, padayon. Dapat nagyap mo kay gugma sa Ginoo. Kaya Ginoo, muhatag ra gyud kung unsay ang gi-desire para kanimo. Dili imo ang desire. So mo ni nga desire na to dinhi is dapat is mahimo grow ta in Christ like.
moampo ta nga tagaan tagahom sa espiritu nga ma-apply na tong kamatuoran. So, mo nang to him who is able is a present tense. It means andam yung Ginoo. Always able. Always been able and will always be able. What you question ang Ginoo nga mohatag to gahom. So ang mo nang ang problema lang nato di ta able mo pray. Ang problema lang yun nato di ta able muluhod og mangayos Ginoo alang sa ato ang kaugalingon nga mutubo diha ni Kristo. So, mo na God is able, gipili ka og tanan niyang gahom available na to. So, mo nang maybe ang gisultis Ginoo nimo pagampo nga na kay great expectation. Have faith, trust in God. Nga ayaw tuhui unsay opinion sa tao, agto lang gyud tuo sa Ginoo. Amen. So I want you to close your eyes and bow down your head. Communion ni kaning communion dili tanan partake ani. Ang makapartake ani katong nabagyoy relasyon ni Kristo. Katong yang gidawat si Jesus Christ Lord and Savior siyang kaugalingon nga siya mismo ni ampo Lord gidawat it ka akong Lord and Savior. Kay kaning communion di ni siya makaluwas. Wa ni labot tong kaluwasan. Ato maning gipray, ato maning gikuadto paghinumdom sa gibuhat ni Kristo sa 2000 na katuigan dito sa cross. Nga kaning pan ay kaning biscuit mao niyang lawas nga nadugmok atong sala, kaning juice mao ni ang dugo nga yang giula dito sa cross. Mo na kung ikaw wala pa kay relasyon, wa kay labot di ka kaparte kani. Pero invite ka. Kung ganahan ka mapababilog ni, I encourage you magpray ka sa imong siya ug pangayo agyod nga inung pahilusuli mong sala, ingna nga Lord, ako sa kamakasala, di ko kaluwas kong galingon, ug nagtuo ko nga si Kristo mo'y nagbayad sa tanan akong sala dito sa cross. Ug siya nabanhaw ug naglingkod sa tuo sa amahan. Iampo na sa imong lingkuranan, kung imong niampo man kana, ug pangayo agyod nga nakay gahom sa balang espiritu, nga madawat nimong kinabuhing dayon, makaapil na ka sa communion. O katosang niingon nga Kristohano na mo, I hope nga sa iyong pagpartake ka ni commit mo nga mo pray gyud mo nga with great expectation nga gamiton mo sa Ginoo nga mutubo mo sa inyong pagkakristohanon. So, Father, we thank you, Lord. Salamat kay sa mensahe karon namahan. Nagampo ko, Lord, nga mo-harvest gyud more growth, O God, Lord, sa mga kalag. Mas mutubo pa may Ginoo, God, kay ikaw man gyud ang Dios. Salamat ani nga kamatuoran, Lord. Di gyud mi mausab, Lord, kung kami mismo, Lord, dili mangayo kanimo. Dili na mo iampo ang mga gahom, O God, nga nanadini na mo, O God, nga available kay diha kanimo, God. Usaman, salamat ani, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, palihog ta, kuha lang din niya, kung isa tong nasa luyo na dito ni Juby. Abanti pa, Jub. Na, yang sa tubangan didi kay huot panggod. Pili mo kuha. Kuha na mo. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo ni dahili hamili mong dugo matag sa madlabot sa lawas mo kahaptos ug sakit giantos mo kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo ni dahili hamili mong dugo matag sa madlabot sa lawas mo kahaptos ug sakit giantos mo kalawasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang,
basahon sa 1 Corinthians 11:23. Kaya nadawat na ako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo nga Ginoong Hesus sa gabi nga gibudhian siya mikuha og pan og nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug mingon kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo buhatan ninyo kini sa paghandom kanako sa samang paagi human sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako kaya ang matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Magampo kita among langit no namahan. Ginoo salamat kay o God Lord sa imong dakong gugma dinhi dinhi kanamo God. Lord nga kani Lord nga among nabatunan gayud ang kinabuhing dayon Lord pinagis pagtuo God. Busa o Lord kani among pagpartake Lord daghando mi Lord nga ikaw among Dios nga buhi na nga nasa langit o Lord nga kami Lord nga sa imong pagbalik maapil na kami Ginoo. Salamat ani nga among paghandom mo talod amo taning puy-an sa matag adlaw Ginoo. Nga among kinabuhi wala na dili na kami tag-iya kundi ikaw Ginoo God. Salamat Lord in Jesus name I pray. Amen. Amen. Let's partake the element. Ato bakpakan Ginoo. Praise the Lord.